Ilang beses mo nang narinig ito, mag-aral ka ng mabuti para makahanap ng magandang trabaho, tapos mag-ipon at magtiyaga lang ng gusto. Walang mali doon. Pero ito ang hindi sinasabi ng mga taong nagbigay ng advice na yon. Ang mundo na gumawa ng advice na yon, wala na yon. Gen Z is the largest generation right now in the Philippines. At pag pinagsama mo sila ng millennials, sila na ang nagdidesisyon ng takbo ng ating bansa sa ngayon. Kaya kung ang strategy na gamit mo ay mula pa rin sa ekonomiya ng 1980, kailangan na nating mag-usap. Ako si Captain Chris Cervantes, dating seafarer, ngayon ay financial planner at mentor para sa lahat ng mga generations. At ngayong episode, pag-usapan natin kung paano nga ba nagbago ang wealth building mula sa boomers hanggang sa Gen Z. Anong lessons ang mula sa nakaraan ang dapat nating dalhin at ano na ang bagong laro. Planadong buhay sa kardinal buhay, laging may gabay, hindi ka mawawala. Simulan natin ito sa ating mga lolo, lola at mga magulang na baby boomers. Sa ngayon, approximately 9 million sila at 8% ng ating population. Sila ang generation na nagtaguyod ng Pilipinas matapos ang gera. Ang kanilang formula ay simple lang at noong panahon nila, gumana ito. The corporate ladder generation. Na ang importante sa kanila ay stable employment, long tenure at pension upon retirement. At noong panahon nila, gumana naman ito. Normal sa kanila ang magstay sa company ng 20 to 40 years. Job security was their number one financial asset. At dahil affordable ang properties relative to their income, sa panahon nila, madalas malaking bahagi ng sahod nila ay napupunta sa pagbili ng bahay at lupa. Ang baby boomer formula, mag-aral ng maigi para makakuha ng diploma para makapasok sa magandang kumpanya. Magtrabaho ng matagal, loyalty ang asset nila. Mag-ipon ng makapagpagawa ng bahay at magkaroon ng malaking pamilya at makapag-retire ng may pension. Walang mali dito. Sa kanilang konteksto, ito ang pinakamatalinong bagay na dapat mong gawin. Ang lupa noon ay mura, ang trabaho noon ay stable. Pag na-regular ka sa trabaho, may pension ka. Ang pinakamalaking lesson ng baby boomers, disiplina, tiyaga, the value of consistency. Yang mga yan hindi pa rin nagbabago. Ngunit ang tools at ang landscape, malaki na ang nagbago. Boomers built the foundation of many Filipino families through discipline and sacrifice. Values we should carry forward as a legacy, not a formula to copy blindly. Ngayon naman ang Gen X. Ito ang generation na nakaranas ng multiple economic crisis. Ang 1997 Asian Financial Crisis, ang mataas na inflation, ang kawalan ng trabaho. At sa gitna ng lahat ng iyon, natutunan nila ang isang bagay na hindi itinuro sa kanila. Kung hindi sapat ang isang income, make another one. They invented the hustle culture, employee by day, entrepreneur at night, freelancer on weekend. Entrep sila dahil they survived through recessions, not just thrived in boom times. Yes, priority din nila ang job security, but also build multiple income streams out of necessity. Mas gusto nila ang spreadsheet in managing their investment than apps. Ang wealth formula ng mga Gen X, still, trabaho ang primary income. Pero may negosyo sa gilid katulad ng sari-sari store, restaurant, trucking. Ang real estate, bahay, bilhin agad kapag may pera. Ayaw nila ng hulugan as much as possible. Kung sa boomers, sanay ang isa lang ang nagtatrabaho sa pamilya, sa kanila, family as team, lahat nagtutulungan. Importante ang survival sa crisis sa kanila pagdating sa bagyo, kaya importante may ipon. At ito ang pinakamalaking regalo ng Gen X sa lahat ng mga sumunod na generation. The concept of multiple income streams. Hindi ito uso noon, hindi ito trending dati. Ito ay survival strategy na naging wealth strategy. At ang tawag natin dito ngayon ay financial independence. At pumasok ang mga millennials at biglang nagbago ang lahat. Internet, social media, BPO, OFW boom, freelancing, online business. For the first time in history,
Hindi mo na kailangan ng opisina para kumita ng malaki. At ito ang naging pinakamalaking generation ng mga investors sa Pilipinas, ang mga millennials. Noong 2024, nagtala ng 2.86 million ang total account sa PSE. Pero 48.8 neto ay mga millennials. Millennials holds 51.6% of all online brokerage accounts. They are the most financially literate generation in the Philippines. Pero may downside ang mga opportunities na ito. Habang lumalaki ang kanilang income, lumalaki rin ang lifestyle inflation. Mas maraming opportunity, mas maraming distraction. Mas accessible ang credit, mas madali rin ang umutang para sa kanila. Ang wealth formula ng mga millennials, they have the opportunity for global income like BPO, OFW, freelancing, online business, stock market access, PSE accounts exploded in their generation. Multiple income streams as a concept pero mas mainstream na. Digital tools like investment apps, online banking, budgeting apps. Pero what's stopping them to succeed? Lifestyle inflation, income doubled pero ang gastos nag-triple naman. FOMO culture, travel, luxury, deserve ko ito mentality, healing my inner child. Many lack a plan despite knowing the concepts. And 80% of them are optimistic but many still lack a plan of action. At kung titignan natin, millennials are the most financially literate generation in Philippine history, but research shows that many of them know what they should do yet lack a clear plan of action. At yan ang mapanganib na gap. At ngayon, ang mga Gen Zs, the digital first wealth generation. At gusto kong maging malinaw bago tayo sumabak dito. I'm not going to take the young people today are like this, that kind of tone. Hindi yan ang pag-uusapan natin. Kasi ang data, pag tinignan mo ng maayos, nagpapakita ang generation na ito na may napakalaking potential. Gen Z holds 28.4% of online accounts and PSE right now. Tumaas ito ng 21.5% in 2023. Gen Z are 3 times more likely to take financial education class than millennials. 52% of Filipino Gen Z use online platforms for financial advice and they are most comfortable talking about money to their parents and peers. So it means Filipino money taboo is ending. At ito ang pinaka-importanting bagay. Gen Z places greater importance on securing their future through savings and investments versus millennials. Habang ang mga millennials value interesting work, ang mga Gen Z are more specific about how they will use their salary. They are more value and mission-driven. They want work aligned with social impact. 45% of Gen Z and millennials started investing in young adulthood versus 15% of Gen X and boomers. Ang advantage ng mga Gen Z? Information access, libreng financial education sa YouTube, TikTok, podcasts, lowest investment barriers. Sa panahon nila ngayon, pwede na silang mag-invest sa G-Invest kahit 50 pesos lang. Earlier start, nag-i-invest sila sa mas maaga kaysa sa lahat ng mga generation. Financial openness, hindi na tabo ang pag-usapan ng pera para sa kanila. Values-driven, they choose purpose and profit. Ngunit may kasamang babala rin para sa kanilang panahon. Too much information, too little wisdom, overload with filter. At kahit nag-i-invest sila, only 31% of Gen Z investors can explain how the stock market works. Social media FOMO investing, trending stocks, crypto, get rich quick, and 55% of Gen Z lack the emergency fund covering 3 months of expenses. At dahil dito, knowledge without discipline is equal to expensive lessons. At sa mga Gen Z, tandaan natin ito. As Gen Z, you have access to knowledge that even millionaires did not have at your age. But knowledge without discipline does not change lives. It only makes you more informed about the mistakes you keep making. At ngayon, ilagay natin sa isang table para makita natin ang bigger picture.
Ang tanong ngayon, sinong generation ang the best? Well, there is no best generation. Each one simply had the right answers for its own time. The more important question is, what lesson should we carry into 2025 and beyond? At ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalaga sa episode nito. What works today? What is the new wealth building formula for Filipinos in 2025 and beyond? So the new Filipino Wealth Formula 2025 and beyond, pillar number 1. Protect first. Lahat ng generation ay kailangan ito. Mag-build muna ng 3 to 6 months na emergency fund. Magkaroon ng sapat na life insurance coverage using DIME formula. And learn and execute estate planning. Pillar number 2, earn more. Ito ay Gen X principle, pero i-update natin sa panahon ngayon. Una, primary income. Maximize your main earning power. Pangalawa, have a secondary income like digital skills, freelancing, online selling. Also, have a tertiary income. Ito yung passive income from assets na ang target ay more than 3 income streams before aiming for financial independence. Pillar number 3, invest consistently. Ito naman ang lesson mula sa mga millennials. Meaning, hindi kailangan maging perfect, pero dapat consistent. You can have MP2 na kumikita ng average 7.12% na tax-free, pero samahan mo rin ito ng REITs, index fund, at maliit na business on the side. Start small, increase mo na lang over time, but never stop. And pillar number 4, use technology. Advantage ito ng mga Gen Z na dapat ma-adapt ng lahat ng generations. Mag-open ng online stock market account. Maximize digital banking like Tonic, GCash, Maya. Kasi ang digital savings ay pumapalo sa 3 to 8% versus sa 0.25% ng mga traditional bank. Use Investigrams. Learn market analysis for free. YouTube, podcast, free education from world-class sources. Don't forget to subscribe also to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Pillar number 5, build assets that outlast your working years. Ngayon, pag pinagsama-sama mo ang lahat ng mga naging diskarte ng bawat generation, from boomers, land, property, remains powerful. From Gen X, business equity and cash flow. From millennials, stocks and digital investments. From Gen Z, digital assets and AI leverage income. For sure, pag nagawa mong makombine ang lahat ng ito, you will be financially successful hindi lang ngayong 2025, kundi maging sa mga susunod mong generation. Kaya naman, gawin mo ito anuman ang generation mo. Identify your generation strength and learn into it deliberately. Identify your generation's trap and build a system to avoid it. Start or grow your emergency fund this month. Every generation needs this first. Open or add at least one income-producing investment this week and commit to learning one new financial or income skill in the next 90 days. Mga kaplanadong buhay, bawat generation ay nagbibuild ng kayamanan sa paraang angkop sa kanilang panahon. Ano ang itinuturo ng bawat generation sa atin? Ang baby boomers, disiplina, tiyaga, na kung tutuusin, yan ang foundation ng lahat. Ang mga Gen X, natutunan natin sa kanila ang entrepreneurship, ang kahalagahan ng multiple streams of income. Sa madaling sabi, survival is a key strategy. Sa mga millennials, digital leverage, global thinking. We'll learn from them how to scale up. Sa mga Gen Z naman, financial openness, the value of starting early, and technology as equalizer. Ang mundong ito ay patuloy na magbabago. Ang technology ay patuloy na mag-i-evolve. Ang mga trabaho will come and go. Ang market ay tataas at bababa. But one thing has always and will always remain true. People who continue to learn, adapt, and plan will always succeed more than those who refuse to change. Huwag mong kopyahin ang financial strategies ng iyong mga magulang nang hindi pinag-iisipan. Instead, honor it, expand it, then build a legacy that the next generation will thank you for. Kasi ang goal ay hindi lang maging mayaman. Ang goal is to become the generation that changes your family's future forever. At yan ang tunay na kahulugan ng Planadong Buhay. Ako si Captain Chris Cervantes. Hanggang sa susunod na episode, tandaan, maunlad ang pamumuhay sa Planadong Buhay.